Ang goal natin para sa araw na ito ay 1,100 likes. Paki-like at subscribe para masuportahan ang channel. Ang inyong mga likes at comments ang tanging kailangan ko para magpatuloy. Ngayon, ipagpatuloy natin ang episode. Nagsisimula ang episode sa admin space ni Eileen. Si Eileen ay nagpapahid ng kanyang katawan ng sobrang lakas kaya't napakaraming bula ang nalilikha. Umiinom din siya ng espesyal na juice ni Sejen habang nagpapahinga sa mainit na batis. Mainit ang tubig at tila ba nasa kaligayahan si Eileen habang umiinom siya ng juice. Bigla niyang kinakausap ang sarili, sinasabi, grabe, gustong-gusto ko talaga ang espesyal na juice ni Sejen. Kung patuloy akong iinom nito, baka ma-addict na ako. Hindi ko kakayanin ng isang araw nang wala ito. Mas sumasarap pa ito habang ako ay naliligo sa mainit na batis. Pagkatapos, lumingon si Eileen at tiningnan ang sarili, at sinabi, tila lumaki ako ng kaunti mula kahapon. Maging ang kanyang mga pakpak ay tila mas malaki. Ngunit bumagsak ang kanyang mukha sa pagkadismaya at bulong niya, oo, mabilis akong lumalaki, pero hindi sapat. Sa ganitong edad, ang ibang mga dragon ay 3 beses na mas malaki kaysa sa akin. Umaasa siyang mabilis na gagaling ang kanyang dragon heart at siya'y magiging mas malakas. Gusto niyang maging ganap na adult dragon lalo na't paparating na ang blue moon sa ilang araw. Sa isang simpleng paggalaw ng kanyang buntot, napapaungol si Eileen tungkol sa pag-iisip na pagdating ng asol na buwan, iikutin niya ang buong ika-79 na palapag. Nagtataka siya kung mapapansin siya ni Sejen mula sa kuweba, maaamoy kaya niya kung gaano siya kasariwa pagkatapos ng kanyang palaygo. Nagsisimula siyang mamula dahil plano na niyang makipagkita kay Sejen sa gabi ng asol na buwan at naghahanda na para sa malaking kaganapan. Ngunit bigla, habang siya'y umaalis mula sa mainit na bukal at pinupunasan ang sarili ng tuwalya, naniniga si Eileen. May nararamdaman siyang matinding sakit sa kanyang puso. Sinusubukan niyang iwaksi ito, ngunit mas lalong tumitindi ang sakit. Bigla na lang, bumagsak si Eileen sa lupa. Napakasakit ng nararamdaman niya kaya't hindi siya makapagsalita o makakilos. Ang kanyang katawan ay paralisado at siya'y nagpupumigla sa sobrang paghihirap. Sa kanyang isipan, ang tanging naiisip ni Eileen ay si Sejen. Tahimik niyang isinisigaw ang pangalan nito, umaasang tutulungan siya, ngunit bigla na lang nagdilim ang lahat. Samantala, sa kuweba ni Sejen, 15 minuto bago mangyari iyon, si Sejen ay nasa sarili niyang mundo, lubos na walang kamalayan. Ang reyna ng mga pukyutan at ang kanyang mga anak ay abala sa paggawa ng isang espesyal na bagay. Kinukuha nila ang katas ng bulaklak ng kamatis at hinahalo ito sa espesyal na katas ni Sejen. Ang reyna ay nasa sabik, iniisip kung paano niya mapasasaya si Sejen. Pagkaraan ng ilang sandali, naiporma niya ang jelly sa isang perpektong kubo, at mula sa malayo ay proud na proud siya. Mula sa malayo, si Sejen at ang batang oso ay nakatingin, interesado. Maging ang asawa ng kuneho ay naaakit sa proseso. Biglang may tunog na nag-abiso kay Sejen mula sa sistema, sinasabing ang reyna ng mga pukyutan ay nakagawa ng espesyal na jelly sa pamamagitan ng paghahalo ng kanyang katas at ang kay Sejen. Ang jelly na ito ay hindi basta-basta, ito'y magpapalakas, magdaragdag ng mana, at pati mga puso ay mapapagaling. Ano? Parang Viagra ba ito? Nagtataka si Sejen, iniisip kung anong klaseng kapangyarihan at talento ang dala ng bagong jelly na ito. Inisip niya ang sarili bilang isang clay pot na nangangailangan ng oras at karanasan para lumago ang kanyang mga talento. Ngunit sa jelly na ito, parang instant upgrade ang epekto. Namangha siya sa kapangyarihang taglay ng jelly. Samantala, si Baby Bear ay masaya lang nakasama ang kanyang tatay, iniinom ang espesyal na juice ng reyna ng mga pukyutan. Gusto lang ni Baby Bear na tumambay kay Sejen at inumin ang juice ng walang iniintinding problema. Habang nalulugmok sa mga iniisip si Sejen, bigla na lang lumitaw ang reyna ng mga pukyutan, dala ang espesyal na jelly sa kanyang kamay. Ipinagmamalaki niyang ipinakita kay Sejen ang tapos na jelly, at masaya siyang pinasalamatan ni Sejen. Inilagay ng reyna ang mga jelly sa sombrero ni Sejen, at lumaki ang mga mata ni Baby Bear. Ang bango ng jelly ay napakatamis kaya't naglalaway siya. Tatay, amoy masarap ito. Hindi na ako makapaghintay. Gusto ko na itong kainin ngayon, reklamo ni Baby Bear nang hindi na makapaghintay. Pero bilang responsableng tatay, sinabi ni Sejen kay Baby Bear na kalma lang. Ipinaliwanag niya na kailangan nilang ibahagi ang jelly sa lahat dahil sila ay isang malaking pamilya at walang kakain mag-isa. Sumagot si Baby Bear na siya ang tatawag sa lahat, at parang mabilis na daga, tumakbo siya agad. Hawak na ngayon ni Sejen ang jelly ng pulot, sinabi niya sa reyna ng mga pukyutan, mukhang masarap ito. Sigurado akong ganun din ang lasa. Ngumingiti ng may pagmamalaki, sumagot ang reyna na kung magugustuhan ito ni Sejen, gagawa pa siya kahit kailan niya gusto.
Sinabi pa niyang ang kanyang mga anak ay susunod din sa kanyang mga utos. Habang sinusuri ni Sejen ang status window. Para sa honey jelly, nakakuha siya ng kumpletong detalye. Laking ginhawa niya na hindi ito tulad ng iniisip niya. Inabisuhan siya ng sistema na ang jelly na ito ay isang halo ng bulaklak ng kamatis, espesyal na katas ng reyna ng mga pukyutan, at kanyang laway. Sino man ang kakain nito ay magkakaroon ng malakas na puso at mapapalakas ang kahit anong talento sa mahika. Namangha si Sejen at nagtaka kung magagamit ba niya ang mas makapangyarihang flame magic sa pamamagitan ng isang kagat. Ngunit biglang nadama niya ang kaunting lungkot. Naalala niyang wala siyang sariling talent sa mahika. Magagamit lang niya ang mahika kapag kasama niya si Flame. Nagtaka siya kung ano ang mangyayari kung gagawa ang reyna ng mga pukyutan ng jelly mula sa ibang gulay o prutas. Magiging iba kaya ang resulta. Samantala, dumating si Warrior Rabbit na mukhang malungkot, sinusubukang pasayahin si Sejen. Ngunit bago pa magtagal, bumalik si Baby Bear kasama ang lahat ng mga batang kuneho, excited na tikman ang espesyal na jelly. Tumayo si Sejen na may mainit na ngiti at sinabi sa kanila na handa na ang jelly. Nag-cheer ang lahat at pumila ng sabik. Hawak ni Baby Bear ang kanyang jelly at sinabi, masarap ito, pero ay lalaan ko ito para sa isang espesyal na araw. Natawa si Warrior Rabbit at tinawag siyang madrama. Lumapit si Baby Bear kay Sejen at nagtanong, pwede ba akong makakuha ng isa pang jelly, para lang sigurado. Ngunit maayos na tumanggi si Sejen, paliwanag niya na kailangan din niyang itabi ang ilan para kay Aileen. Alam ni Sejen na mahal ni Aileen ang Magic Cherry Tomatoes, kaya sigurado siyang magugustuhan niya ang jelly na ito. Habang iniisip si Aileen, natawa si Sejen at kinuha ang isang jelly. Tumayo siya at tinawag ng malakas ang pangalan ni Aileen, sinasabing may espesyal siyang dala para sa kanya. Ngunit bumalik tayo sa kasalukuyan, kita ang masayang mukha ni Sejen sa kristal na bola ni Aileen, ilang sandali bago siya hinimatay. Ang saya ni Sejen ay biglang napalitan ng pagkabigla nang makatanggap siya ng abiso mula sa sistema na si Aileen, ang tagapamahala ng tore, ay hinimatay at unti-unting namamatay. Bang ibigay na ang puso ni Aileen. Nabigla si Sejen, sumigaw siya, paano nangyari ito? Kanina lang ay nag-uusap kami. Paano siya biglang mamamatay? Tumama ang balita sa lahat, mga kuneho, mga monster friends, lahat ay napahinto sa kanilang mga ginagawa. Maging ang matabang kuneho na handa ng kumain ng kanyang jelly ay natigilan sa gitna ng kanyang kagat. Lumabas ang isang pulang status window, sinasabing ang puso ni Aileen ay bomb ibigay at kung walang gagawin, mamamatay siya sa loob ng ilang minuto. Nagsusumamo si Aileen ng tulong mula kay Sejen. Natarante si Sejen, sumigaw siya sa sistema, ano ang Dragon Heart? Bakit biglang bomb ibigay ang puso niya? Maayos lang siya kanina. Pati si Baby Bear at ang kuneho ay nagpanik, nagtatanong, mamamatay na ba si Ate Aileen? Makakaligtas ba siya? Ipinaliwanag ng sistema na mahina na ang puso ni Aileen, at dahil sa dami ng mana na inabsorb niya sa maikling panahon, hindi ito kayang hawakan ng kanyang puso, kaya't nagkaroon siya ng atake sa puso dulot ng mahika. Napatigil si Sejen sa kanyang napagtanto, namutla ang kanyang mukha. Naiintindihan na niya ngayon, ito ay dahil sa kanya. Pinakain niya si Aileen ng napakaraming mana sa paglipas ng panahon, kaya't nag-overload ang kanyang puso. Nayanig si Sejen at bumagsak sa lupa, walang magawa at hindi alam ang gagawin. Pinatibay ni Baby Bear si Sejen, sinasabing, kailangan mong gumawa ng paraan. Hindi mo pwedeng hayaang mamatay si Aileen. Maging ang mga batang kuneho ay nagsisigawan, desperado para mailigtas ni Sejen si Aileen. Bigla, natauhan si Sejen. Tumakbo siya patungo sa sistema at tinanong, ano ang kailangan kong gawin? Kahit ano, gagawin ko. Aakyat ako sa buwan kung kinakailangan para mailigtas si Aileen. Ipinaliwanag ng sistema na kailangan ni Aileen ng gamot na magpapalawak ng kapasidad ng mana storage ng kanyang puso. Sobra-sobra na ang mana niya, at maliit masyado ang kanyang mana heart. Kung mapapalawak ni Sejen ang kakayahan ng puso ni Aileen sa pag-iimbak ng mana, maliligtas siya. Lumaki ang mga mata ni Sejen sa pag-asa. Naalala niya ang honey jelly na ginawa ng reyna ng mga pukyutan. Pinapalakas nito ang puso at nagpapahusay ng talento sa mahika. Baka ito ang susi, para mailigtas si Aileen. Naisip ni Sejen kung sapat ba ang mga honey jelly na mayroon siya. Tiningnan niya ang 2 o 3 honey jelly sa kanyang sombrero at napagtanto niyang baka hindi ito sapat. Ngunit biglang, inabot ni Baby Bear ang sarili niyang honey jelly kay Sejen. Pati ang mga batang kuneho ay nag-alok ng kanilang mga jelly, sinasabi nilang handa silang magbigay ng lahat para mailigtas ang buhay ni Aileen. Dali-daling kinuha ni Sejen ang lahat ng jelly at inilagay sa kanyang sombrero. Inutusan niya ang sistema na pakainin si Aileen ng mga jelly.
Agad-agad nawala ang mga jelly mula sa kanyang kamay at isa-isang ipinakain kay Aileen. Walang nangyari sa umpisa, at nagsimulang mag-alala ang lahat. Ngunit biglang nagliwanag ang katawan ni Aileen, unti-unti niyang nakuha ang normal na paghinga, at nakahinga ng maluwag si Sejan. Inabisuhan siya ng sistema na bumalik na sa normal ang kalagayan ng puso ni Aileen, ngunit may babala. Kung muling mag-a-absorb si Aileen ng sobrang mana, maaaring mangyari ulit ang parehong sitwasyon, at sa susunod, walang kasiguraduhan na may iligtas siya ng honey jelly. Nakahinga ng maluwag ngunit nananatiling nag-aalala, isinuot ni Sejan muli ang kanyang sombrero at bamulong, ayos na ngayon, pero ano ang susunod? Habang hinahawakan ni Sejan ang baby bear sa kanyang ulo, humarap siya sa iba, ipinaliwanag na okay na si Aileen, ngunit hindi niya alam na nilalabanan nito ang isang mapanganib na kondisyon. Palaging masayahin, naglalaro, at nag-e-enjoy si Aileen. Paano niya ito nalampasan? Nangako si Sejan na makakahanap siya ng paraan upang lubos na mapagaling si Aileen. Ang eksena ay lumipat sa isang mahiwagang espasyo sa itaas ng ika-100 na palapag, isang kaharian kung saan lahat ng mga dragon ay nakakulong. Ang dimensyong ito, na nasira 20 o 30 kabanata na ang nakaraan, ay naglalayo sa kanila mula sa ika-100 palapag, at simula noon, hindi na sila nakabalik mula nang sirain ni Aileen ang portal. Biglang, isang malaking kristal sa gitna ng espasyo ang nagsimulang magningning, hudyat ng isang emergency system activation. Si Lolo at ang ama ni Aileen, na naninirahan sa dimensyong ito, ay agad na tumakbo papunta sa kumikislap na kristal, nagulat sa biglaang alarma. Sinabihan sila noon na kapag bumalik sila kay Aileen, maa-activate ang emergency system, at kailangang banggitin ni Aileen ang kanilang pangalan para ma-teleport sa kanya. Napuno sila ng halo-halong emosyon sa balitang ito. Si Lolo ay nag-aalala sa kalagayan ni Aileen, ngunit sabik na makita siyang muli. Inilagay niya ang kamay niya sa kristal, inutusan ang transport papunta kay Aileen. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, wala. Sumiklab ang pagkabigo habang nagbukas ang ilang mga bintana, ipinapakita ang kasalukuyang kalagayan ng kalusugan ni Aileen. Sa kanilang pagkagulat, gumagaling na siya. Ang puso niya, na dati hindi matatag, ay nagsisimulang bumalik sa normal. Gumagaling na siya, sabi ng ama ni Aileen, puno ng galit. Ngunit nang tignan niya ang kanyang ama, pumuti ang kanyang mukha. Ang lolo ni Aileen ay nakatayo doon na parang isang demonyo, ang katawan niya ay naglalabas ng madilim na aura. Nagsimulang umalon ang kanyang buhok, at ang isa niyang kamay ay nagiging isang dragon claw. Sa malalim at galit na sigaw, sumigaw siya. Ang huling pangalan. Ang huling pangalan na binanggit ni Aileen ay hindi sa akin. Ito'y kay Sejan. Nagsimulang manginig ang lupa sa ilalim ng kanyang galit habang ang kanyang katawan ay patuloy na nagbabago. Nagsimulang tumubo ang kanyang buntot, kasunod ng kanyang mga binti na nagiging isang dragons. Sa isang huling sigaw, tuluyan siyang nagbago sa kanyang dragon form, galit na nakatingin sa langit. Sino ba itong si Sejan? Paano niya nagawang nakawin ang puso ng apo ko? Hindi kita patatawarin, Sejan. Kapag natagpuan kita, mamamatay ka. Sinusubukan ng ama ni Aileen na kalmayan siya, sinasabing baka si Sejan ang dahilan kung bakit gumagaling si Aileen. Huwag ka munang magalit ngayon, pakiusap niya. Samantala, isang asul na dragon at isang berdeng dragon ang nagmamasid mula sa gilid. Nagkokomento kung paano ito nangyayari tuwing pinag-uusapan ng lolo ni Aileen ang kanyang apo. Palagi siyang nababaliw, sabi ng isa. Ngayon na may isa pang lalaki, mas malala pa, dagdag ng isa pa. Sa mga anino, isang puting dragon ang nakikinig, kumikislap ang kanyang pulang mga mata. Ito'y magandang pagkakataon, sabi niya. Huwag kalimutan pindutin ang like at subscribe button para suportahan ang channel. Column